ano ang thought process and mental faculties ng Pangulo ng Bansa na ngayon ay nagdududa na ang taong bayan. Mayoriya kasi putok na putok ang aligasyon at revelations ng maraming mga sources, including itong whistleblower ngayon sa Senado, si Mr. Morales, that the President noon pa man hanggang ngayon ay involved sa drug addiction. How important that matter should be resolved immediately para ang thought process, integrity of decision-making, and competence of mental state and capability of the President to discharge his functions ay mapanatili ang pagkilala ng mamamayan. Pwede bang attorney, pwede bang dagdagan ko lang yung tanong ni Eric, no? Kasi nailatag mo sa amin na napakasamang desisyon nito, no? No-win situation sa Pilipinas itong ipinasok ni Bongbong Marcos sa atin. So magtataka ka, ano bang pag-iisip meron ito? So magtatanong ako, bago mo sagutin sana si Eric, no? If Eric, you don't mind, ano ba ang pwedeng magandang mangyari sa Pilipinas pag tayo ay naggera? Are you saying wala tayong panalo dito? At dugtong mo doon ang tanong ko sa tanong ni Ma'am Lorraine. Alam mo, maganda yun, ka Eric, no? Dr. Lorraine, no? Wala pong panalo sa gera. No? Okay. Dito, kahit saang anggulo mo tignan, talo ang sambayanang Pilipino. Kaya nga, ang nakikita natin dito ay sundin natin yung espiritu ng arbitral ruling. Ano yung espiritu at esensya ng arbitral ruling? Bumalik po tayo sa negosasyon. Tama. Sa negotiating table at pag-usapan ito in diplomatic ways. Kaya nga itong country, 6 na country competing claimants, Dr. Lorraine, ay pwede magkaroon ng bilateral or multilateral arrangement or agreement with China. No? We have to think outside the box. Tignan yan na bilang isang business arrangement na kung saan ay pakinabangan na yan sa buhay natin. Why not? For the next generation. Why not? Tama ka. Yes, can I Atty. Valera, singit ko lang yung kwento ni PRRD sa amin. No? Yung unang bisita niya sa China, sinabihan niya si President Xi Jinping, right away, we have a problem in the West Philippine Sea. And then the President Xi Jinping said right away, I don't want to talk about that. There's going to be trouble if you force. And then he said, pero padala mo yung mga pinya ninyo, padala ninyo yung... And then he did, no? There was this economic agreement, no? So, yung diplomasya na yon, maraming buhay ang bumuti sa Pilipinas, no? Dahil hindi na tayo nakipag-away. In fact, Attorney Valera, ang dahil dyan sa pivot na yan ni Marcos Jr. in the last 2 years, ay 37% increase of investment in economic support ang ibinigay ng China sa neighboring countries. Ang nakinabang ay Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand at Brunei. Wala tayong pakinabang. Yeah. Kaya nga alam mo ka Eric and Dr. Lorraine, napakahalaga talaga yung pagyakap natin na tayo ay kaibigan ng lahat at hanggat maaari walang kaaway, no? Kasi ito yung national interest natin. Kaya nga kung tutunguhin itong nangyayari ngayon sa ating bansa na kung saan ay halos nandun tayo sa tinatawag nating tension palagi, no? Na halos nadidinig natin sa mainstream media itong protecting the West Philippine Sea, South China Sea, na alam naman natin na walang kahihinatnat niyan at hindi yan papasok sa kapayapaan. No? Yes. Attorney, doon sa tanong ko, anong thought process, mental faculties composition niya? Yes, I'm sorry. At bakit niya biglang pinuntahan ito aside doon sa personal family interest nila to? Ako nagsasabi ko, doon ako naniniwala. Aside from that, nakikita ng taong bayan na connected yata ito dito sa hindi matapos-tapos. At because he refuses to confront decisively ang allegations that he is involved in drug addiction and drug abuse. Siguro bago ko sagutin yan ka Eric, no? Kukunin ko na rin itong pagkakataon na ito na magpugay at magpasalamat kay Senator Bato. Alam mo, mahirap maging lone ranger sa Senado. Ha? Tama. Nag-iisa yung ating mahal na senador. Alam natin na hopefully itong susunod na hearing ay magkaroon ng isang mas matinding labanan at sa pagtugis ng katotohanan, alam natin na mahirap yan. No? Yes. Ngayon, pupuntahan natin itong tanong mo sa isang hypothetical na senaryo na may kinalaman sa mga seryosong aligasyon na nabanggit mo laban sa isang mataas na opisyal
tulad ng Pangulo ng Pilipinas at isang posible na pinakinggan ko yung buong Senate hearing ni Senator Bato, yung first, isang posibleng pagtatakip sa kinasasangkutan ng Philippine Drug Agency or yung PIDEA ay pwedeng maglunsad ng Senado ng hiwalay na investigasyon under kay Senator Bato o palawakin ito ngayong existing investigation, no? Kasi malinaw naman yan sa saligang batas natin. Pero itong hypothetical na senaryo at ang legal implikasyon, yun ang mahalagang tignan natin. Go. Kasi yung mga aligasyon ng paggamit ng droga ng Pangulo, kung may mga aligasyon na lumilitaw tungkol sa paggamit ng Pangulo na ipinagbabawal ng gamot katulad ng cocaine, maaaring imbestigahan yan katulad ng gagawin ng Senado, hindi lamang ang katotohanan ng mga aligasyong ito, kundi pati na rin ang mas malawak na implikasyon para sa pambansang seguridad Yes. at tiwala ng publiko. Tama. At ang investigasyon na ito kay Eric and Dr. Lorraine ay maaaring tumutok, no? So doon sa mga mekanismo ng pangangasiwa at pananagutan para sa mga mataas na opisyal at yung independence ng PIDEA. Ito yung dapat maging subject ng aid of legislation, no? Klaro. So nakita natin na yung ginawang testimony ni Jonathan Morales, no? Hopefully, nananawagan ako, Senator Bato, tinanggap na natin siya na genuine at hindi spurious yung document. Kahit na i-forensic testing niyan at siya naman talaga ang pumirma niyan, ay sana po ay bigyan nyo ng protection. Yes. Si Mr. Morales, iyan po ang hinihiling natin dahil siya po ay tinaya niyang buhay para tugisin ang katotohanan, no?